Pero pag ako'y natugtog sa stage, ang ano ko dyan, laya. Masaya. Doon ko na sa pagdugtog, kaya minsan kakala mo matutumba na ako. Ayun, hindi ko na alam na nadadala na pala ako sa... Sarap kasing tumugtog talaga, lalo na pag yung mga kasama mo sa stage ay... Tumatalon. Alam ko ay wala ang tunog ang bass. Sabay-sabay daw tumalon ni. Sabi ng drummer, ako kuya tatalon din. Hi, welcome sa Fatherly Echo Studio. Ito ang pinaka-6th episode ng season featuring bands ng Quezon Province. So, sa episode na ito, malalaman natin ang behind the scenes, interview, at yung performance videos ng bandang Better Silence. Maraming salamat nga pala sa bandang Better Silence dahil nandito sila ngayon dahil sa imbitasyon natin na para ma-feature ang kanilang mga obra, mga kanta. So maraming salamat sa inyo guys dahil nangyari itong ang tagal nating pinagandaan to, no? Oh, siguro 2 months ba? Hindi lang. Sige, bago mag-May, meron na kaming abiso na. So yun, bali inutay-utay namin yung mga gamit para mabuo natin to at ngayon nangyari na nga. So, pwede ba nating maipakilala ang bawat members ng banda? So, from Left to right, top to bottom. Ako nga pala si Jervin, kung tawagin nila ay Pusa, bass player. Sky, guitar. Ako nga pala si Rizal, ako ang frontman o vocalist ng Better Silence. Ako naman si Andre, drummer po. Si Marvin, gitara din. So kamusta naman yung buong araw nyo dito hanggang gabi dito sa studio? Kamusta naman yung experience nyo? Masarap. Suabe. Solid ang araw na ito. Well accommodated talaga. Yes. Tapos ganda ng alaga sa pagkain. Yun maganda yung welcome sa amin dito. So, hindi mas nakita namin yung bawat isa sa amin na nag-record kung paano ginagawa o... Hindi ba kayo minaltrato nung sound engineer dito? Hindi naman. Maganda tuloy naman, maganda. Tsaka isang opportunity, di ba? Okay dito, ang ganda. Solid. So, anong pinaka-highlight sa inyo last month? Nagkaroon ba kayo ng gig? Or Bale, nagkaroon lang kami ng consistent na pag-iensayo. Every Friday. Nakikita-kita kami. So, umpisahan natin sa isa pang tanong na paano kayo nagkakilala? Ano yung story behind ng pagbuo ng inyong banda? So, sino ang maglilid ng storytelling? Bale, matagal na kami magkakilala, para lang maikliin ko, ni na Marvin. Si Sky, hindi ko pa masyado ka-close nun kabatian. Si Jervin ang pinaka ka-close ko na naging kabanda. Bale, nagpasimula talaga nito si Sky Gabilis talaga. Siya nag-invite sa amin na magbuo ng banda. Nangyari yan, sina Rizal at si Sky, RE, sila yung napapractice. So, yun, naghanap sila ng mga ka-jamming. Tapos, yun, tinawagan ako ni Rizal. Sabi sa akin kung gusto ko doon makipag-jam. Sabi ko, okay, sige. Kasi excited na rin ako eh. Gawa ng, matagal na rin kasi ako na bakante. So, talagang kating-kating ng daliri ko. So, sabi ko, umuo ako stay Rizal. So, akala ko naman, jamming lang. Yung pala, magbubuo na hindi ko alam. Hanggang sa nag-commit na ako. Yun.
kasalanan mo. So yun nga, nabanggit si RE. Sila yung mga founding members, si RE. On the spot din namin kinuha yung drummer namin si Frank. Tapos si Jervin nga, isa rin sa on the spot na kinuha namin supposedly dapat practice jam lang, di ba? Dapat kami tatlo lang muna ni RE. Since na kontak ko si Jervin, pumayag naman siya. Yun, nagtuloy-tuloy na. Bali yung mga pinanggalingan namin banda, kung naaalala pa nila ako dating vocalist ng August. Ayan. Tapos si Marvin, siya na magpapakilala. Totoo ka. Ang hirap ikwento ng pinanggalingan ni Marvin Mas madami siya masasabi. Papaalala ko na lang yung mga iba mong banda. Yung banda nila, yung mga banda ni Marvin Daddy Idol. Kung si Batman. Yeah. Si Batman. Oo nga, si Batman. The great legendary Petsai. Petsai na Ayun, that's Doon talaga sila nakilala sa grupo ng na Petsai. Tapos, kailangan ko pabanggitin lahat. Siyempre. History, paano? Tapos paano ka napunta sa amin? Kwento mo na rin. Sige, skip na tayo doon. Paano na lang napunta sa inyo? Ayaw talaga malaman edad din. Hindi, bali kasi talagang naka-Manila base na ako from way back 2009. Tama, 2009. Tumira na ako sa Manila. Doon magkaroon na rin ako ng kabanda doon. Tapos, bang term doon? Napagtanto ko. Gusto ko nang bumalik ng probinsya kasi pinapahana kami doon. Parang ganun. So na isip namin, ba't ni dito? Siyempre pagdating ko dito, nandun pa rin yung passion para tumugtog. Sabi ko, sino kayang kakilala ko na veterano na kasing edad ko na pwedeng makabanda? Naisip ko si Raysol, magbuo tayo ng banda. Sabi ko, mag-project band. Siguro parang edad mo yan, mga 21 ka na, no? 2 years old lang ako, no? Kasi 21 lang ako. So, bali, anong year to nung nangyayari? Dahil yung balik niya, yung pagpasok niya, last year lang ako sa Better Silence. Last year. Bali, kinuha ko siya as project band, hindi sa Better Silence. Kaya nagbubuo ako. Kasi hindi ko naman alam yung band. Ano nangyari na baliktad? Ang nangyari na baliktad ako yung napunta sa kanila. Pero okay naman kasi, yung music nila, medyo dikit. Maganda yung chemistry. Kaya nag-enjoy din ako. So hanggang ngayon nakagawa kami nagba-vibe yung trip namin ni Sky kahit magkaiba yung genre ng tugtugan namin. Kasi more on sa ngayon more on siguro sa dami ng influences na rin. Dami Kinakapa natin hindi na natin alam kung ano ba yung lumalabas na. Nababago kasi yung gusto mo noon. Hindi naman actually nababago. Akala mo yun pa rin yung influence na gusto mo. Pero, tama pala. Nalalagyan ng parang yung asukal, nilagyan mo ng asin na, pero hindi mo halata. Parang gano'n. Spice nagiging siyang parang May twist yan, may twist. Hindi na natin alam kung ano tawag na sa genre na ginagawa. Hindi, kasi ganito yan ako'y lagi nagsasounds pa mula 2005 hanggang 9 siguro. Sounds lang ako. Hindi na ako nagsounds. Sa totoo lang, hindi na ako nagsasounds ng mga foreign o ano man. Tinigil ko na yun. Tuwing ako gagawa ng kompo, may nalabas na lang na riff na pag ko may katunog, pero pag pinakinggan mo naman, hindi naman talaga siya totally katunog. Kaya yun, nagagawa ko siyang composition. Kung sasounds naman ako, kaya lang hindi yung dating katulad na nakadikit na yung headset, yung meron kang parang MP3 yung bang sunod-sunod yung kanta. Ako ngayon pag may vibes na lang sa lang ako nagsasounds. Sa maganda sa amin, tulong-tulong pa kami. Alam mo, may nagawa siyang tunog. Okay, arari. Kaya parang yung sounds ko, na-stuck ako ng 2000 yung sounds ko. Kasi yun talaga yung na-feel ko yun. Nung pasok na ito, yung sinad sa akin ni Raysol yung demo nung Love is Mine. Sabi ko, ano gusto ko to yung alam mo tawag doon, hindi siya fifth yung alam mo yung chord progression na ginagamit. 2,000 to, gusto ko to. May kurot sa feelings kasi syempre doon din ako nagsimula panahon na yun. Lahat naman tayo doon talagang kaya sarap abangan nyo yun, suwabe yun.
Gano'ng kasarap? Yummy! So yun nga, nabanggit nyo na rin yung, yung musical background nyo. So, paano kayo nakapasok sa music talaga? Kumbaga, individual yung mga background din. Pusa ulit. Paano kayo nag-start? Sa'yo naman ulit. Sa pamilya ko, ako yung panganay sa 3 magkakapatid. Bali yung father at mother ko, musically, sila, inclined. Tatay ko, gigitara, tumutugtog nung 70s pa ng mga folk songs. Bali siya, kaliwete siya. Dating kanan, nag-aral ng kaliwete nung napanood niya si Paul McCartney ng Beatles. Doon siya na inspired. So doon nang galing, may radyo sa bahay, may gitara. Siguro doon nagsimula na yung Then yung tita ko pa na nag-tutor siya sa iba't ibang bansa ng mga instrumentalist eh. Lahat ng instrument halos na subukan na niya. Yung mga native na mga gamit na instrument na try na niya sa Indonesia, sa iba't ibang bansa. Actually, meron siyang hindi natuloy na music room doon ng pandemic na for tutorial sana ng mga bata. Ay since pandemic, nag-house to house na lang siya kaysa yung mga kids pa ang pumunta doon. Siguro doon sa tita ko, sa tatay ko yun. Nagsimula. Araw-araw naman music, ipapatugtog sila sa bahay. Bee Gees, Beatles, Carpenters, nanay ko. Yun. Doon na nagsimula. Hanggang makita ko na yung sarili kong musika. Ito may cut lang. May trivia pala kami kasi itong Pray on the Week, hindi pa namin natutugtog sa crowd. Tama ba? Di pa nga ba? Di pa. Ito yung si Andre yung lumapat ng kompletong arrangement. Na-practice namin ng isang buwan. Para may record dito. Si Marvin, maganda kwento nito eh. Kung paano naging musikero eh. Naman? Actually, may kuya yan. Sa mga nakakakilala ng Kabibi ni Melo. Kuya niya yung isang gitarista doon. Kung kilala niyo Kabibi ni Melo, kapatid ko yung si Richard lang. Yeah. Medyo talagang may edad na kasi. Ay kuya eh. Pero yun. Ako lulupit nun. Mga kabatch ni na Wartag? Baka mga Oblivion pa siguro ang sa Wartag. Ba't ako agad doon? Ba't di ba si Sky? Lumaktaw nga kay Jervin eh. Sige, musical influences na lang. Mahilig ako sa mapapansin niyo sa mga nung napasok ko sa Better Silence, medyo naging ambient rock na hindi maintindihan yung kasi ganun yung ewan ko bakit hindi ko mapigilan na walang kulit yung isang chord na walang ginagawang pinapahirapan sa sarili. Parang yun lang yung naging ano pa bang term doon? Parang hindi masaya pag walang makulit na part sa walang thrill. Yung thrill. Pero yun nga, masaya naman kasi at least ngayon ko lang na-experience din na sa Better Silence na ganong tema sa ganong klase ng music. Usually, more on, kasi nga influences ko, mga Incubus, mahilig ako sa mga ganon, mga... Ano talaga siya, ambient talaga? Oo, ambient talaga. Mga ganon, mga Deftones. Nung nag-Manila ako kasi, ang naging tugtugan ko, naging new metal naman ako. Nagkaroon ng ambient. Basta may part na ambient talaga. Yun yung aking specialty. Nasaya naman. Yeah. Next. Ayaw na eh. Ayaw muna ako eh. Nasa ako. Sige. Basta yung spotlight, birahin mo na. Go. Yung ako naman ay sa kung paano ako nagsimula sa pagbabanda. Bali, natuto kasi ako mag-drums dahil sa tito ko, tinuruan po ako mag-drums. Galing sa church, simbahan. Tapos nun yung nakakasama kong sa music team, inaya ako na baka gusto mong magbanda. Ako naman kasi sa Apple Bata nung di pa marunong tumugtog, mahilig ako makinig ng music.
mga ano pa emo pa Yun yung parang Ano siya, newest member tsaka youngest member. Hindi, mas bata pa si Pusa actually. mahaba lang buhay. Young GS test. Nangungupo lang. So yun, nagtuloy-tuloy nag-start ako magbanda ng 2015-16. Tapos mga ano pa lang yung mga alternative lang ang mga tugtugan ko pa noon. Tapos ito yung napasama bago ako mag Better Silence yan. Nakikita ko na sila nalulupitan ako sa tugtugan nila sa parang kakaiba. Parang kang Actually, una siyang nag-session sa amin sa Laguna as backup vocalist nung Loudest Mind. Kasi sumisigaw yan may isa pa siyang banda. bandang actually meron siya. So ano sila, medyo death metal ba yun? Death metal, grindcore. Suave yan. Maangas yan. Mabigat. Shout out nga pala. Shout out. Tyrannus. Sir Jerome. You're next. Tyrannus. Ayun, nung time na nag-jam ako sa kanila, tapos nakalipas lang siguro, wala pang isang buwan, makalipas lang isang buwan, biglang nag-chat sa akin si Kuya Raisol na baka gusto mong mag-jam sa amin. Nagulat ako. So, Parang gulat. Parang may nakiligay sa part ng katawan niya. Challenge yun Yeah. I-accept mo ba? Ganda kasing challenge kasi bago sa akin. Kasi bago ako nakita nila ako sa hardcore scene. Drummer Sharpener pa. Sabi ko, ang layo ng tunugan. Sabi ko, gusto kong itry kahit ang laki talaga ng adjustment na nangyari. Pero ang sarap niyo pumalo yes. Hindi, Nag-phone na. Ako ba't lumigo na masarap Parang matcha sarap Ayun, kitang-kita naman nila yung adjustment, progress, kada practice meron naman nagiging progress hanggang sa sumarap na nga. Crush ka na nga ni Jervin Aray ko. Tsaka maganda yung commitment niya. Natutuwa ako sa commitment niya. Kasi pinakamaaga. Yun ang isa sa pinaka-importante. Yung pasepra mo yung kanta na imposible na, alam mo yun, yung oo lang na oo. Yan natuwa. Kumbaga, alam mong mahirap para sa kanya, pero oo nang oo. Nakakatuwa. Kasi, natulog yan pati nga yung sablay sa recording, sinipre. Hindi ko pa sablay. Pati yung kinuha niya sa sobrang piling na magsepra. Pumasok naman, di ba? Si Jervin naman, parang story ni Jervin. Yan. Mike, bigyan niyo naman si Jervis. Si Randy mawala si Sir Champ dyan Sa totoo lang talaga, wala talaga ang planong magbanda. Ay, tara na. Wala akong kahilig-hilig dyan. Meron dyan isang taon sinamahan ko lang. Sabi ko, manager ako. Yeah. Sabi niya, Pusa, pwede ka bang bass? Hindi ako marunong yan. Ganito lang yan, madali lang. Alam mo, pag bass to, isang daliri lang. Makaisang linggo, paltos ito. Sumunod ito. Sabi pa, paano kayo mag-bass ito? Nanghirap na lang ako nag-pick. Yun, hanggang sa time na nakakatugtog na kami sa Quezon ay, yun, nagdire-diretso na ako. So, ang sarap pala ng pakiramdam na tumutugtog sa harap ng maraming tao. So, yun, hanggang sa... Tapos ang dami niyan chicks, no? Ang dami. Ang dami. Wala naman nagkagusto. Ano yung motto natin? Ang motto natin, kung sino magkagusto, crush nyo na rin. Mapagbigay ka pala Parang win-win na. Ayun, hanggang sa naka-experience ako na parang tinanggal ako ng grupo. So, medyo masakit para sa akin yun. Kaya naging... Merong gano'n sa akin. Pero hindi ko na nasabi kung sino yun. Tapos yun, parang... Grabe siya. Hindi ko alam. Basta parang sabi ko, pag uwi ko na Lucena, gusto ko ganito ako, boom ako. So, nangyari naman. So, hindi ko naman sinasabing magaling ako. So, kaya lang sumabay. Natuto lang. Yun. Nagkamerong alam. Yun lang. At nagpapasalamat nga pala ako dyan kay Noel Camba. Yes. Special mention. Oo. Siya yung nagturo sa akin mag-bass. Ang galing kong puminggiring. Puminggiring
Grabe naman yan. Grabe naman ang tinuro. Paturo din naman kami nan. Hindi, talaga si Sabi, nagpapasalamat talaga ako. Yan, na-delete tuloy yung part na yun. Pakas na lang. Padilit ko naman. Hindi, ayun nga, malaking pasalamat ko sa kanya na dahil nga dito sa industriya ng musika, so dito, nakakasama ko kayo. At marami pa ako magagaling na makakasama dito. Marvin, si Sky, si Rendel, Rizal, yan, lahat dito sa Quezon. Ayun lang, maraming salamat. I love you. Pahabol. Okay, parang Sky, ikwento mo naman ang buhay mo. Buhay na yan. Dear Papa Dudut. Hindi, ako yung nag-start mag-gitara yung pag-graduate ko ng grade 6. May nakikita kasi ako mga tambay sa amin, yung mga nagigitara. Yung pangkantuan lang ba? Yung inuman. Sabi ko ba, gusto ko rin mag-gitara. Kaya tunog kalye lang, yung mga shackle, mga ganun lang. Then napatigil ako ng first year, hindi ako nag-first year. Yung mga kabats ko, nag-first year na sila, tapos ako nagtigil ako. Nagbantay ako ng tindahan, isang tindahan. Wala akong ginagawa. Meron dong gitarang parang, basta malaki yung fret niya. Yung nylon yun, tapos ang taas pa nung fret niya. No action. Doon ako nag-practice ng una. Ang ko pa doon, ino-open ko lang yun. Basta mag-gitara ko lang. Tapos yung sinasahod ko sa tindahan, nag-ipon ako, nagbili akong gitara. Yan, nakabili ako ng gitara. Unang lapat ko dun sa gitara na yun, ang gandang mag-gitara. Kasi ramdam na ramdam mo siya eh. Yun, nag-start na yun hanggang nagkakilala na kami. Yun lang. Hanggang sa kasama kita sa Quezon na dati, Battle of the Band. Oh, yeah. Previous band mo. Wala. Hindi, alam mo naman tayo, marami talaga tayong ganyan eh. Pero, musikero tayo. Yeah. Pag musikero... Safe din mo sumagot. pag musikero ka talaga ay... Hindi, itong Better Select nito ay nangyari ito yan, pandemic. Yeah. Kasi nga, di ba, hindi ka naman makalabas. Kumbaga, puro sa bahay ka lang. Meron akong gustong tunog na, wala yung kanta, instrumental lang ba siya? Parang, Subaybay ko yun eh. gusto ko lang siyang maglabas ng mga tunog. Kasi ganyan yung mga gusto ko, parang Explosions in the Sky, Cast, mga ganun. Kaya nung nakita ko si Sky, na nagpo-post siya ng mga ganung video, natuwa ako. Hindi ko lang sinasabi sa kanya siyempre baka sabihin, crush na naman ako. Diba? Silent follower, parang ganun. Basta ang target ko lang doon ay basta ang target ko, iba't ibang tunog ba na kaya kong mailagay doon sa isang kanta na parang istorya, para siyang movie. May unang kung paano siya pumunta doon, kung paano lumabas, kung paano yung kwento ng buong istorya ng kanta. Gusto ko pumasok doon kahit ibang tunog, basta may pasok ko siya doon. So kaya nag-mix na yun. Oo, nag-mix na. Actually, napakomment ako dun eh. Sinasabi ni Kanong nagpo-post ito ng napakomment ako dun na siguro dun nag-start na hinanap ako nito. Chinat ako nito. May pinost siya yung This Is na nga. Instrumental pa lang, naalala ko. Galing sa praktisan kayo nun, di ba? Pero ang tanong ko, bakit Better Silence? Saan siya galing and ano yung story behind it? Ganito yan. Kasi napaka-intriguing nung ang intriguing nung pangalan eh. Hindi siya local something na nakikinig mo, nababasa mo. Yun lang. Hindi, ganito kasi yan, nag-chat kami sa GC, yung previous na member namin, kasama naman doon sa GC namin. Kami ng pangalan ng banda namin kasi kakabuo pa lang namin. Kumbaga wala pa talaga kaming, nagbibigayan kami ng mga idea. Lang ako sa Google, lang ako. Meron akong nakitang silence, parang lang ba siya, yung sign lang, yung lang. Tapos meron akong bandang naalala, Suicide. Di siyempre, pag banda na yon. Tapos ko Better Silence. Inan ako sa GC. Na ito, baka trip nyo, nagustuhan naman nila. Nagustuhan namin. Yun lang ang... Bali, dagdag ko lang, April yung nangyari, yung chat na yun. Bali, hindi namin siya nagamit sa unang gig. Hindi. Kasi hindi pa namin ma-decide kung anong pangalan. Na-line up na kami ni RE. Dun sa Lokban. Naalala ko, Boost and Burn. Boost and Burn. Ang naipangalan namin, Set Sail. Set Sail. Set Sail ang naipangalan namin. Talagaya, di ba? Oo. Tama.
Ayaw nga pala. Yun ang una namin line-up, pero ang una naming performance ay naganap ng May 1 sa The Gallery. Yun, Better Silence. Nauna namin gamitin siya doon, pero naunang i-line up na pangalan ay Set Sail. Pero yung gig doon, nangyari pa siya yung mga last week ng May. Parang ganun. Kaya medyo magulo lang sa post. Parang gano'n, no. Tahimik kasi naman yun eh. Tahimik kami. So, sige. Sige, yun lang, maidagdag ko lang yun. Nagsabay siya, unang live performance naming record, then kinagabihan, on that day din, first gig ng Better Silence sa Rio, Barangay Uno. Napasama kami dun sa The Buildings album launch. Yun. So, nabanggit niyo na kung ano yung parang yung inspiration niyo na magsulat kayo ng kanta sama-sama. So, meron ba kayong parang based dun sa influencers niyo, bawat yung Seosin, yung Gantong Baninda. So, meron ba kayong inspiration? Hindi para kasing pag may ginawa akong riff, di pinapasa ko sa kanila. Parang sila nag-ano na sila eh. May naipapasok na eh. May naisip na rin siyang idea. Base dun sa influence niya. Kasi yung ginawa kong riff, base sa influence ko. Pag sinend ko naman kay Barbin, base din dun sa influence niya, yung ilalapat. Kanya-kanya interpretation. Hanggang sa nabubuo na siya na, ang ganda pala niya na. Parang ganun. Kanya-kanya na lang. Yan. Bali, online pa talaga kami noon. Online kasi pandemic na eh. Lahat ng, para kumbaga transaksyon, lahat ng audio sa true messenger. Ganun. Para sa akin, mas masaya yung nagpapasahan kayo ng demo. Yes, actual na magkakasama kayo. Totoo yun. Pressure kayo eh. Hindi, tsaka mag-iisip ka kung anong ilalagay mo kasi dapat mas maganda o mas ayos ba o mas Or kailangan. walang pumapasok na idea. Yan, Yun yung siguro 70% nangyayari sa akin yan. Basta tayo. Wala. Anong chords? Ano ba yung maganda ilagay dito? Walang idea kasi kailangan mo talaga, hindi naman yung idea. Pahinugin mo baga yung yung idea. Huwag mo para wag lang ma-pressure yung Minsan nagmamaneho ka, ito pala maganda dito. Hindi kailangan, hindi lang idea isang pitik lang. Kaya maganda talaga yung sending din. Ito nga, meron nga, sa dami nang nasend kong riff dito, tapos sasabihin niyan, pare maganda yung tunog, limot ko na. Dahil nakakip sa akin. Yun lang. Maganda yun. Mas good na yung paro. Hindi siya makakaligtas. Nasa cellphone ko lang lahat ng sinad niya sa akin. So, yun ang inyong sa songwriting process. So, sabi, how do you come up with new ideas for songs? Kumbaga, ito ba based sa yung sa lyrics? Sino ba nagsusulat ng lyrics sa Bali, wala kaming naging target na wala siya naging target na topic. Pero mayroon siyang sinasabing pamagat. Minsan naiiba yung laman eh. Ako naman may advance lang na nasusulat. Nababago eh. Napipilitang baguhin eh. Katulad na binigay niya sa akin may riff yun, then binigyan niya na ako ng pamagat, Beyond Repair. Ito yung Beyond Repair naming second single. May sarili siyang kwento doon, may sarili siyang dahilan doon. Pero nung ipinasa niya sa akin, totally na ibang nilalaman. Nung ibig niya sabihin, hindi pa tungkol doon sa laman ng isip niya. Kung ano ibig sabihin, kasi personal niya yan eh. Kumbaga parang pamagat lang siya. Kumbaga nung binigyan niya sa akin, parang teacher siya, bigyan ka, elaborate mo yan. Parang gano'n eh. Sa sarili mo, gano'n na nangyayari eh. Although mayroon akong tinatarget na topic, bawat kanta, nagagamit ko doon sa binibigyan naman yung riff. Tungkol sa pambubuli o tungkol sa ganito. May mga topic akong nauuna na nagagamit ko doon. Yung unang na-record namin kanina, shoutout kay Sir Manix. Salamat. Unang-una yung Pray on the Week. Then Walang Dulo, Last is Loudest Mind. Pray on the Week, Walang Dulo, Loudest Mind. Yun ang aming mga na-record ngayong araw na to. So yung mga effects nyo is, kasi nakita ko yung kay Sir Marvin, nalula ako eh. So,
Pero, Yung sa akin, maliit lang naman eh. cute naman. Again? Yung, Sabi Maliit ko na. lang to, maliit. pero given kasi kailangan nyo talagang mag-experiment ng tunog Oo. Hindi mo naman siya makukuha ng... Hindi mo porket may delay ka, pwede na. Oo, tama. Kailangan talagang mag-experiment ka ng tunog. Minsan naisip ko yan eh. Sabi ko, degrade ako ng size. Pero yung kasing hinahanap ko na sa ganung kalaki. So, kahit luma siya, pinagtsatsagaan kong mag-back pain ako, magbuhat. Matuwa lang ako. Investment. Matuwa lang ako sa tunog, parang ganun. Tiis ganda. Tiis ganda, tama yan ng term. Ano Tiis yung ano ganda. nyo? Ano yung take nyo dun sa... Kasi nakita ko, meron kang unblock eh. May unblock. Yung mga... Yung mga uso ngayon. mga ganun. Ano Yung take nyo dun? unblock ko ay yung itong ang purpose kasi niya nakakapag-download ka ng mga patch ng mga ano bang profile na halimbawa boss DS1 distortion kaya niyang medyo i-emulate na sobrang lapit ng katunog. Pwede mo siyang gawin, medyo masalimuot gawin pero yun nga, pero ang purpose sa akin siya booster. Okay. Siya na-emulate niya yung mga tube screamer. Ang ano ko yung yung 6.6 na boost. Yun lang ang purpose niya para sa akin. Okay. Then may profile din ako na pang Digent pero hindi ko ginagamit kasi hindi naman kami Digent. Main drive ko nandun pa rin sa Line 6. Okay. Bale may isa akong drive doon yung sa Joyo yung kulay violet. Ano naman siya pag gusto ko mag-boost ng konti para umangat ako doon sa tunog kasi may part na kailangan angat ako kay Sky, may part na kailangan umilalim ako kay Sky. Sharing kami kasi usual na riff namin dalawa hindi magkaparehas. Yan, tama. Yun pa, isa pa. Bale, pag yung... Nagtatagpo lang kami pag nagko-chorus. Pero kanya na kami punta sa... Kaya kung mapapansin mo yung kompo namin na dalawa na halos na yung tatlo, pati nga walang dulo ata magkaiba din ng... Hindi kasi yung walang dulo kailangan natin maghunos dili eh. Kasi mawawala yung essence ng pagkanta ni Yes, kailangan natin mag-relax. Ikaw, Sky, anong take mo doon? Ano ba, kasi iniisip ko, advancement ba siya sa technology o clutter lang din siya? Yung mga maliliit na. Si Tom, meron kang tank G, di ba? Wala na. Hindi, ang Ayaw eh. Para sa akin, gitarista, mahilig ako sa, halimbawa, tumutugtog ka ng chorus, distortion. Itong gustong part na to, gusto ko lang lagyan ng bigla ng plunger. Nang biglaan lang, naisip ko lang, parang sangat lang. Sa mga bagong mumurahin na na pedals katulad ng mga tank, may latency. Nagkakaroon ng putol. Wala siyang stomp mode. Yun yung stomp mode. Pero the rest, okay siya. Okay siya. Pwede siyang pumila sa mga Kemper. Lalo na sa mga profiling tsaka sa mga... Kasi ang mga profiler, magkano? 100,000. Magkano yung Kemper? Yung Nano Cortex, magkano? 100,000 din yata. Hindi ko alam kasi hindi ko tinitignan. Ayokong tignan. Masakit eh. Neural DSP. Yun nga, Nano Cortex ba Neural? Neural DSP na na pedal. Yun yung mga yung Fender na profiler. Halos ngayon puro profiler na. Ayun. Kaya niya makipag-par sa sa profiling. So kumbaga sa panggagaya ng mga analog pedals. Galing. Maganda rin pala magka-podcast tayo about sa yung mga gears, gear checks. Rig rundown. Yun lang yung cons para sa akin ng mga tank tsaka yung M-Wave na ginagamit ko. Yung switching lang ng latency. Pero namamatay, nagkakaroon kasi siya yung circuit niya siguro mababa CPU. Usually CPU ang pinag-uusapan sa ganyan eh. Nice. Nung naghahanap si Sky ng effects last year, kasi ang ginagamit niya dati naka-zoom siya. So problema yung latency na paglilipat. Sabi ko, ako nagsuggest sa kanya, ito sakto to sa'yo, MG30 Nux. Well, yung ambassador na ako ng Baka naman. Sponsor na si Marvin. please wala akong ngayon. Racket.
Isa sa advice kaya ng MG30, walang latency ang paglilipat ng patches. Ng SIN ba? Sin. SIN pala, SIN. Ibig sabihin, bro, nakabukas lahat ng patch mo. Paglipat mo ng akustika, hindi siya napuputol. Siming yung seamless yung ano. Di ba sa Zoom yung sinauna, pag tapak mo mayroong may millisecond bago pumasok. Doon wala pag tapak mo. Para ang naka-manual na ano. Ganun siya. Talagang analog talaga. Sabi ko nga nung parang gusto ko nang bumili ng kay Sky, nasakit na likod ko magbuhat. Paano ako naglalakad lang? Ang laki ng effects. Pero yung talagang influences nyo, yung sa ngayon, yung sa genre nyo ngayon. Asaban. Asaban. Hindi mo ang genre ng Better Silence, hindi mo siya may kulong sa isang parang ma-detect agad na kung ano yung genre niya. Parang kasi tinan mo yung Walang Dulo, paano mo yun dun sa Loudest Mind na genre. Di ba? Variety. Kaya ano bang genre natin? Parang noon ko pa sinabi to kasi ang hirap magbigay ng genre talaga eh. Gusto kong hayaan ng taong kung ano yung pagkakakinig nila para sa kanila yun, kung anong nakarating sa kanilang tunog. Kasi hindi rin namin inasa kung anong lalabas eh. Hindi rin namin tinatarget na ganito tayo, post-hardcore lang tayo. Ano tayo, lagyan naman natin ng metal. Hindi, nalabas na lang kay Sky yung kung ano lumabas natin. Kung ano mag-uuna lang. Mas Ipag kasi na may rip akong naisip. Waray ko bagay ito sa amin. Meron naman kasi yung rip na talagang hindi talaga babagay sa amin, alam ko eh. kaya hindi ko binibigay sa yung bangko mo yun sa akin to. Parang hindi talaga, parang yun. Sige, ano naman tayo sa live performances. So, ano yung mga typical na live show niyo ng inyong banda? Bawat lahat ba ng gig pinapasok nyo dito sa Quezon o ini-invite kayo? Ano yung paano yung diskarte nyo? okay. Depende sa availability. Meron naman syempre pagka tulad Sabado walang pasok tayo lahat, tapos si Andre lang meron, mag-leave ka Andre. Pag ang Better Silence wala din niyang inuurungan, pag in-invite wala. Kaya lang ang tinitingnan niya availability. May mga send mo na sa GC yung invitation kung meron man. Pag-usapan Ito lahat naman ng banda, lalo na sa underground scene. Availability. Kasi may mga tayo, may mga day job tayo di ba? Mga rockstar, pag hindi gusto yung kasama, huwag natin yung Iba yun. Wag naman ganun. di ba? Para-parehas namang musikero, di ba? Tama. Dapat walang discrimination across genre. Yes. Sa totoo lang noon ganun eh. Mga kasabayan ng Black Sabbath halo-halo naman ng genre eh. Wala naman. Nito na lang nagkaroon ng para siguro ma-highlights yung kanilang tema. Siguro yun lang. May mga Metal Night, mga ganun. Medyo confidential. Maganda sa podcast. Yeah. Mahaba po sa opinion eh. First podcast namin kasama yung Maquinaria Production. Napagkwentuhan yung tungkol dun sa yung division, kung paano hindi nakapasok yung banda ng Lukban Tayabas, kung paano sila naka-entry point dito. Ganda ng story, kaya maganda rin sa next siguro podcast sana nandun din kayo kasi mga titos of Lucena mga kasama natin eh, kaya yung malalatag yung history ng ng scene. Makakasama pala kayo. Ang bihira. Kuya lang ako, hindi tito. Labas pala kami dyan kasi kami Andre, di ba? Gen Z. Ang bihira kayo, puro speed sinabutan ko. Sa mga gigs nyo, ano yung best at saka yung worst? Kasama na. Go muna. Wala pang iisip ko pa. Better Self, parang wala naman. Good naman lahat. Lahat. Naman lahat. Kahit di tumutunog yung bass ni Pusa, okay lang.
Show must go on. Parang alam ko yun sa pakil yun Yung naka-G kami, naka-F siya. Sabi ko, pinost ko yung video. Tignan mo yung kamay ni Pusao. Tapos ito, ngayon niya lang nalaman, dito na nag-record kami sa Fatherly. Kailan na yung record? Kailan na yung record, Ayun lang, sinabi na nila. Kaya shout out sa Fatherly, maraming salamat at napag-alaman na mali pala chords ni Napakalaking tulong. napakalaking bagay. Pero may tugtog Muntik ng kamatyan eh. Malapit na natin. Buti na lang, nalaman ko. Oo. Maraming salamat sa inyo. Parang napaka-sarcastic. Meron ba memorable din sa inyo na nag-approach sa inyo na after nyo tumugtog? Ano yung after nung tumugtog kayo, meron ba kayong memorable sa mga audience nyo na Meron naman. encounter? Miski isa tinetreasure namin eh. Oo. Siguro hindi ko siya malilimutan kasi kunti lang sila eh. Hinalikan ka? may isang nagpa-picture, may isang nice set pops, parang pedals. Hindi, joke lang. Ganda ng dala niya pare. Type ng set nyo, Yun. meron yung effects mo sa... Magaling. Maski wala, okay, kasi ang importante kasi sa amin, yung maging masaya kami. Kailangan nandun pa din yung saya mo sa ginagawa mo eh. Kasi parang baliw. Pag ang gagawin mong dahilan ay yung unti ng audience, ay hindi siguro parang may mali. Parang may mali. Ang banda kasi ngayon ay dapat wag niyo nang tingnan yung dami o konti ng tao. Perform lang kayo. Mag-perform lang kayo. Once in a lifetime yan eh. Number 1 tayo sa first band. Diba ngayon, hindi na natuloy pagka last band, first band eh. Pero anong favorite spot nyo? First spot o... Siguro sa edad namin to, unahan nyo na kami sa first bracket, kami na mag-o-open. Mga ganun, first, second, third. Mga ganon. Yung mga ganun. Pang tatlo. Kung ako tatanungin, gusto ko rin talaga first eh. Maintindihan nyo na may mga anak. Yes, yan sa... Naintindihan nila. Ewan ko, sa amin kasi sa OBF kahit walang manood, ayos lang. Kasi parang tinitag namin siya sa banding namin. Yeah. So wala kami pakialam doon sa mga Yun ang pinaka-importante dun eh. Na-improve pati yung yung bilang banda kayo. Kahit pa hindi wala nanonood o meron. Yung sarili nyo naman eh. Kumbaga... Hindi ka pipihikan. Follow-up question lang, paano nyo nababalansa yung passion nyo sa music at yung responsibilidad nyo sa pamilya? Yan. Kasi... Wala. Parang siguro. Teka, may nag-text, pinapauwi na ako. Parang tunay nga yung... Sa akin. Parang tunay nga. Ngayon, paano doon nababalanse rin? Sa akin kasi hindi dapat balansehin eh. Kung ikaw'y pamilyado. Priority mo yung pamilya mo. Hindi ka gigit na doon. No. Maintindihan niya ng mga kabanda mo kung lalo't pamilya yung unahin. Kasi mas lalong tatagal yung banda nyo. Alam niyo pag nag-uunawaan kayo, pare, hindi talaga pwede sa may emergency. Alam mo mas tatagal yung spark ng banda kung inirespeto mo yung yung pangangailangan ng pamilya ng isa. Pwede naman gawin yung next tugtog eh. Oo, kasi ang gig naman din naman matatapos. Laging meron yan eh. Pero yung family mo at kailangan talaga kahit mag-i-ensayo lang, pag hindi kaya pagod na talaga eh. Hindi ko kaya maka-attend eh. May unawa naman eh. Dapat may ganun siguro. Hindi ko naman dinidibak yung may balance dapat. Unawaan lang. Dapat talaga may priority. May priority kayong unahin doon sa dalawang yun. Hindi yung siguro yung banda. Sige yung pamilya mo. O yung sarili mo. Unahin mo. Diyan lalabas kasi yung respect eh. Kaya na-behave yun. Tagal na namin. Oo, kasi tama. Isang example yun. Pwede. Hindi huwag pilitin. Hindi kahit isang taon na tayo tumigil. Siya, yeah. Tapos, ngayon na. Basta, banda tayo. Ganun. Pag may umaalis, sabi namin sa interview namin, pag kailangan magtrabaho ng isa sa abroad, muna ng isang tugtog. Pag umuwi ka, sama ka ulit sa tugtog. Pag available ka. Walang tatanggal, walang Tama. papahinga lang kung yun.
Tsaka it's just na swerte tayo sa mga asawa natin. Hindi kasi may mga pamilya na pagbabawalan talaga. Pagbabawalan talaga. Kasi Experience mo talaga, no? hindi naman, isa ako sa swerte. Ako din, swerte ako. Yung Isa ako sa swerte. Kasi yun nga, may mga nakakilala ako na sa tagal ng pagbabanda, syempre may mga makikilala ka na bigla na lang umaayaw. dapat bawalan lang. Babago yung mga Hindi, at responsibility. saka naghihiwalay dahil dun. Oh, Meron. parang ano yan ah. Boys po pa. Alam ba naman? Sino? Naku, yung mga gamit ko nasa labas na siguro pag uwi ko. Oo, swerte din ako kasi Ako ba't ka naka-block ako? Hindi ka na matawagan. Yung pala. ito nga, napapayagan ako sa mga ganito. Yan. Nagagawa naman yung mga responsibilidad sa pamilya. Kaya siguro binibigyan ng reward na. Reward. Oo, sige na, punta ka na. Saka dapat magpaalam ka 2 months before. Oo. Huwag Depending yung today, biglaan. 2 days. Mga tatay na talaga eh, no? Yun lang. Mga rason talaga laging. So anong message nyo sa younger selves nyo na nagigig pa nung inaabot ng dapat mga hindi ka nagbanda. Hindi. Tuloy hanggang ngayon. Ako, ang message ko sa bumili ka na agad, mag-ipon ka na agad at bumili ka na ng maggamit. Huwag ka nang manghihiram. Huwag ka na. Dumadaan naman talaga yung paghihiram. Dumadaan talaga yan, hindi mo. Kaya lang yun, ang sasabihin ko sa kanya, mag-ipon ka muna. Ayan, bili ka. Ganda kaya tumugtog pag maganda ang gamit. Panahong no? Tol, pera mo ako strap mo. Sige, pera mo ako ng kable mo. Naranasan ko lahat yan. Trade Hirap nun, yung cord mo nakasaksak dun sa rekta, wala kang gadget. Hindi nga ang matindi pa yun ang hiram ka ng gitara tapos wala sa tono. Pinagkaitan nun, pre. Tapos pare, Kailangan distorted. tapos pare yung Tunog basag. tapos ang tapak mo hindi, doorbell. Para lang yun. Yung channel. Naalala ko yan sobra. Pero Si Pusa. Anong message mo sa younger self? dapat nag-asawa ka pa noon. Nakasawa pa lang ako eh. Dapat ginamit ko na naman. Maghanap muna ako ng asawa. Yan. Ayun. Karizon. Ano lang. Siguro, sana inuna mo yung pag-aaral. Hindi, seryoso. Tapos mo na yung pag-aaral mo, hindi ka anak ng kontraktor. Tapos, to follow na yung mga gusto mo. Kasi, respeto mo na rin sa magulang mo. Hindi mo alam kung saan hinuhugot nila yung mga pera nila para mapag-aaral ka. Kasi hindi sinasabi ko sa anak ko eh. Ang hirap anak kumita, ang hirap buhayin, although dapat talaga gawin natin, obligasyon natin yun. Para sa batang ako, mag-aral ka muna. Unahin mo na yung pag-aaral. Pag-graduate mo, gawin mo na lahat yung Kasi sabayan mo na nga ng pag-ipon tulad ng sinabi ni Sky. Sa magandang paraan. Para makabili ng magandang gamit dun sa part ng bata ka pa ha. Yung alam mo yung ikaw ay nasa init ng yung pagbabanda. Pero oo. Yun. Anong message mo sa pagka-baby mo? Sobra na. Sa akin lang naman sa message ko sa nung younger self ko ay naging tama naman yung decision mo, naging maayos naman. Nice. Nice. Lalo na sa pagiging banda. Na-enjoy ko hanggang ngayon. Ito yung naging resulta. Masaya ako, although kahit sabihin may problema man, may mga pinagdadaanan, tuloy-tuloy lang kasi dito yung parang yung takas mo sa mundo eh. Yun. Yeah. Nice. Parang ilag ka pa konti. Hindi joke. Yan din sabi ko nung edad mo ako eh. Banda. Nung bata-bata pa, ganyan din ako. Yan din sinabi ko nung edad mo ako. Pero maganda yan, at least meron kang outlet. Yun ang important. Yun ang actually rason pala. Yung outlet. Minsan kasi na-stress tayo sa trabaho, na-stress tayo sa buhay natin. Yes. Yun talaga, yun ang rason ko, outlet. Talaga. Yeah. Oo. Pero pag ako inatugtog sa stage, ang ko dyan, laya. Yung laya. Masaya. Hindi ba napapansin kung bakit sa US maraming domestic abuse? Kasi wala silang outlet eh. Iinom lang ng alak sa bahay.
magwala doon. Doon lang umikot-ikot lang kanilang ano. Ginagawa natin dito. Doon ko na sa pagdugtog, kaya minsan kakala mo matutumba na ako. Ayun, hindi ko na alam na nadadala na pala ako sa... Sarap kasing tumugtog talaga, lalo na pag yung mga kasama mo sa stage ay... Tumatalon. Alam ko ay wala ang tunog ang bass. Sabay-sabay daw tumalon ni. Sabi ng drummer, ako kuya tatalon din. Kasi pag feel mo talaga yung kasama mo sa Yes. mafe-feel mo yan eh. Kung same frequency kayo. Yan, Tama. napaka-fluid nung galaw niya. Hindi nyo kailangan magtinginan. Oo, hindi mo na kailangan sabihin sa kanya. Oo. Parang tindahan natin yun Oo, kumo-connect ka, no? Nakakonekta ka eh. Yeah. Kung merong gusto kayong maka-collaborate, lalo na dito sa Lucena scene and Quezon, dito sa Quezon, sinong gusto niyo maka-collaborate? Ay. Dan na. Ako talaga, meron na eh. Blessed ako ng May nakaready akong sagot dyan. Sir J.R. Tamlay ng Rugis. Sir. Wala nang iba. Shoutouts po. Shout out. Fun pa. Buboy experience pa. Fan na ako nila. Nya. Kamusta naman yung collaboration nyo kay Kano na Ayun. record nyo dito? Kay Kano. Ang sarap. Ang tamis. Kayo ang una kong nakakolab. Wow. Na featuring ako. Wow. Thank you. Walang naman din. Kasi nahiya rin akong sa iba. Mga collab. Nahiya ako. Kaya nung sinabi sa Rizal, kinilig ako min. Sabi ko, nahiya ako P-size. Kunti ka na lang. Hindi, pero yun talaga natuwa ako kasi ang ganda rin ng lyrics at saka yung tunog. Tsaka gusto ko talaga yung ginagawa ni Sky na tunog dati. Yun lang. Kaya yung una ko nakakolab. Nakakuha mo ng featuring sa inyo. Ganun. So yung sa closing questions natin, ano ang next para sa mga kailangan abangan sa Better Silence ng mga followers natin? Bale yung compilation, syempre salamat sa Fatherly Echoes, kay Sir Champ, na imbitahan kami dito sa Fatherly Echoes na kami mag-record. Bale, abang lang na plano namin i-compile lahat yung mga na-record namin as a EP album, ilalabas namin. Sabay na rin namin ng mga konting stickers siguro para mas siguro makakilala pa yung band. Then tuloy-tuloy na paggawa lang ng music. After nun, collaboration pa din, hindi mawawala. Nandiyan sa isip ko na eh kung sino-sino. Paano kayo mapapakinggan? Meron ba kayo Meron kami channel or Facebook? meron kami YouTube channel at SoundCloud. Then pwede nyo rin kami mapakinggan sa in-upload natin sa TikTok. Meron kami ng TikTok account na nandun yung ibang mga teaser tapos mga videos namin na tumutugtog. Yun lang, search na lang Better Silence sa YouTube then SoundCloud. Nalabas na yan. Then upcoming, masasearch nyo na rin sila sa Fatherly Echo. Yung Nakita ko nga may nag-register sa inyo na Better Silence account. kagabi lang. Yung account nyo na band profile doon, mas may improved na profile doon. Talagang dedicated na. Nandun lahat ng releases nyo. Oh, yeah. Nakalink yun sa inyong Facebook page, SoundCloud, para isang compiled ba? Wow. Tapos pwede nyo i-download yung QR code doon at yun ang ibibigay nyo. O pakita nyo sa fans nyo. Pagka QR code, may kita Nandun na lahat. lahat ng profile nyo kung paano kayo i-support. Yun, gano'n. Thank you. Salamat, such a blessing talaga. Salamat. Salamat. So yun guys, ito na yung closing ng ating ika-6 na episode ng sa per season ng Fatherly Echoes na podcast. So thank you Better Silence, thank you mga sir. Thank you. Thank you po sa inyong mga misis, mga Thank you. wife. Yun. Thank you. Thank you po. Thank you. Thank you.